Welcome to Donmar TV News Channel, mga nagbabagong balita sa buwan ng Agosto. Ang sinasabi nila, sinungaling daw yung Meralco at wala pang naitutulong sa kanila yung Meralco. At siguro yung ibang nagsasabi nito, baka hindi masyadong naintindihan yung sinabi ni Attorney Ray Espinosa. Kaya maaari po bang pakilinaw po, Attorney Pamintuan, isa-isa po yung mga bagay na maibibigay o nagawa na ng Meralco at meron po ba talagang mararamdaman na tulong ang taong bayan mula sa Meralco? Attorney Pamintuan. Maraming salamat po, Mr. Chairman. Nais lang po namin na bigyan ng summary po yung report na pinresent po ng aming presidente, si Attorney Ray Espinosa. Ito po ay mga sumusunod na nagawa po ng Meralco upang maibsan po ang agam-agam at masagot po ang mga katanungan. Attorney Pamintuan, ano na lang po, rundown na lang po, yung mga mararamdaman na lang po kaagad ng ating mga kababayan ang pakilathala po sa committee ito. Opo. Yung pong tungkol doon sa meter reading po, patuloy po na nag-actual meter reading na po tayo dahil ito po naging dahilan kung bakit nagkaroon po ng kalituhan sa billing ng ating mga customer noong ECQ period. Ngayon po, Mr. Chairman, meron po Attorney kaming assurance. Pamintuan, yung po bang meter reading po natin ay nung nag-reading ba kayo ulit ay bumaba na yung singil o biglang mas tumaas pa, nadagdagan pa nung nag-meter reading? Meron pong mga singilin po na bumaba, yung mga tao po na customer po natin na wala po dun sa kanilang mga tinutuluyan na nabigyan po ng estimated reading, ito po ay in-adjust na po natin at sila po ay nabigyan po ng karampatang adjustment po sa kanilang mga billing, Mr. Chairman. Yung mga nagrereklamo pong mga computer shop na nasara nung ECQ, mga karinderya na nasara nung ECQ, mga bahay na o mga apartments na nag-uwian sa probinsya, yung mga nakatira nung panahon ng ECQ, March, April, May, ay naitama na pong lahat. Attorney Pamintuan. Opo, Mr. Chairman. Naitama na po natin yung mga billing po para sa mga consumer po natin. Siguraduhin po natin na tama po yung ating sinasabi, Attorney Pamintuan. Opo, mabibigyan po namin kayo ng assurance dyan, Mr. Chairman, na meron na po mga adjustment na ginawa po tayo patungkol po dyan. Sige po, ipagpatuloy po ninyo ang inyong mga mabuting balita para sa ating mga kababayan. Doon naman po sa mga medium and small enterprises po natin, yung mga commercial establishment po, gaya po ng report ni Attorney Espinosa, ang total po na nabigay natin na tulong po ay umaabot sa 2.7 billion na hindi po natin siningil yung guaranteed minimum billing demand po nila. So ito po yan yung mga guaranteed minimum billing demand, para po ba sa lahat yan o sa isang sektor lamang sa ating populasyon? Ito po ay para sa mga small and medium enterprises po. So ito po yung mga customer po natin na mga negosyante po ito at mga business enterprises po, Mr. Chairman. Sa madaling salita, ito po ay tulong ninyo para sa mga negosyo upang maibsan yung kanilang paghihirap, lalong-lalo na mahirap magpatakbo ng negosyo ngayong panahong ito. Opo, Mr. Chairman. At para din po mapagpatuloy po nila ang kanilang mga negosyo po, Mr. Chairman. At sa mga consumer naman po natin, gaya po ng nireport ni Attorney Espinosa at saka ni Attorney Valles nung nakaraang hearing, nagkaroon po ng savings ang mga consumer natin na umaabot po sa halos 2 billion, no? 1.9 billion pesos po na napababa po natin yung singilin sa generation charge po ng ating mga consumer dahil po dun sa paggamit po natin ng force majeure claim po, Mr. Chairman. Ito po ay
para po sa lahat ng mga customer po natin, residential at commercial po. Mr. Chair, may I interject? Yes, Deputy Speaker Marcoleta. Mr. Chair, I wish I could take advantage of this because Attorney Pamintuan already said that Meralco rectified all the erroneous billings or mistake in billings in the last 3 or 4 months of the pandemic. Attorney Del Rosario, I think our consumers are particularly interested on how their billings were corrected. For example, if I may, Mr. Chair, I would like to use the billings of Meralco in our own households. In our compound, Attorney Del Rosario, there are 2 houses, one big and one small. I reviewed our billings, and our billing for the bigger house spiked by some 117%, which is about 115% increase from the regular monthly billing. The other house, the smaller one, had an increase for the same period of about 315%. This is highly unusual, Mr. Chair, because even if we were in, let's say, in a condition of quarantine or lockdown, where people converge in one location, I believe, Mr. Chair, during that period, the prices of oil plummeted like shooting stars or comets, falling comets. Talaga namang bumaba eh. And I do not believe, Mr. Chair, that people bought several appliances during that period. And so even if the convergence of people would be a factor in a slight increase in their total bills, it could not happen that it should shoot between 115% to 315%. So there is really a mistake here. I think it is very important that Meralco will be able to assure each customer how their billings were corrected or rectified, because until and unless, for example, on July 3, 2020, we were billed 43,501 pesos 46 centavos of consumption of electricity between the period February 19 to June 18, 2020. Ito yung 115%. Okay? Malaki pong kaluwagan sa kalooban ng mga mamayan. Paano po ninyo i-correct? In our particular case, nung sinabi po ninyo na ito'y tinama na ninyo, paano po na itama? I think your ability to refund to each and every customer of Meralco is the only way by which people can be assured na talagang itinama ninyo. For example, may dumating sa kanila na sulat, we are refunding you the amount of so-and-so because this is the overcharge that we did during the pandemic. Considering that the actual meter reading did not happen, we utilize a predictive algorithm to arrive at this. We are very sorry that we collected more than much. So we are refunding to you the amount of XXX. Pakikita po ng tao that you were really correcting it, if not corrected at all. So it will be, I would say, a statement of hope para sa kanila. But until they are corrected by way of refund, na makita nila na ibibigay niyo sa kanila, o kaya kahit na hindi refund, you will assure them that in the next few days, yung dapat na i-refund sa kanila, mababawasan sa kanilang succeeding bills. Walang communications to that effect, Mr. Chair. So the actual process of rectifying and correcting whatever overcharge was collected by Meralco
hindi po masyadong maniniwala ang tao. Ang nangyari, Mr. Chair, ganito pumasok po talaga ang pandemic. Wala tayong sisisihin dito kahit sino. Lahat po nag-quarantine, na-lockdown po tayong lahat. So ang sabi po natin, hampas sa kalabaw, sa kabayo ang latay. So, the poor consumers, sila po yung nagdala ng brand Mamaya po, iisa-isay natin. Ang alam po natin, yung mga kawani ng Meralco, dahil nga this is considered an essential industry, even under pandemic, talagang babantayan po ninyo kasi kawawa ang tao. May pandemic na nga, wala pang kuryente. I think you were exempted by the IATF. So kung exempted po kayo, ba't hindi kayo nagbasa? At sa totoo lang, maski ang ERC po rito, masisisi din Kasi sabi natin, nagkaroon ng pandemic. Wala ba tayong anticipatory measures in place para makita natin if the distribution utilities like Meralco and even the electric cooperatives, para hindi naman po nila, I can say that they cannot take advantage sana, kasi nga, kung wala namang meter reader, tapos huhulaan po natin, pagkakamali po talaga tayo. So wala na pong sisihan. Talagang pong ganun nabigla tayo sa pandemic. I think we were not prepared, but one by one, we are now able to determine at kung paano natin kukurekin lahat ito. So, thank you for the interjection, Deputy Speaker Congressman Marcoleta. Isa sa ating mga minamahal na Power Rangers, maaari po bang sagutin ng Meralco? Bagamat ilang beses nyo na po sinubukang sagutin, siguro po ay panahon na para mas maliwanag po nating maibigay sa napakaliwanag na pagtatanong o short interjection ni Deputy Speaker Power Rangers Marcoleta. Attorney Pamintuan. Maraming salamat po, Kong Marcoleta and Mr. Chairman. Yung patungkol po doon sa refund, ma-assure naman po namin ang committee po na ang Meralco po, kung entitled po ang ating customer sa refund at adjustment, ginagawa po namin yan, Mr. Chairman, Mr. Congressman. Yun pong adjustment po natin, ito po ay nakabase po kung ano po yung nabasa doon sa Metro. Dahil ang basihan naman po ng singilan po natin ay nakasaad po kung ano po yung nabasa doon sa Metro ng mga electric consumers po natin. At ang assurance naman po namin, ang Meralco po, hindi ho kami nagpapatong ng bukod sa kung ano po ang actual reading ng meter. So ang nangyari po nito, nung hindi po tayo nagbasa ng meter noong ECQ period po, noong March and April, at nagsimula po tayo magbasa towards May and June, yun pong actual na meter reading po na pinagbasihan po natin, yan po ang naging basihan po ng adjustment. So kung ang konsumo po ng consumer natin ay mas mababa po doon sa estimated bill niya, meron po siyang adjustment. Samantalang po kung ang estimated bill naman po niya ay mababa at mas malaki po ang kinonsumo niya during the ECQ period no March and April po, dahil nasa bahay po tayo at nagwo-work from home, meron din pong adjustment yan, napataas naman po pagdating po ng actual meter reading po natin. May mga customer po tayo na lumiham po sa atin, nagpadala po ng kanilang mga katanungan, sinagot po natin yan at marami po sa mga consumer po natin na yan na nag-agree naman po dun sa paliwanag natin. Meron naman po na hindi po nag-agree sa atin, kaya po ito ay naging usapin na po sa ERC. Ang assurance lang po natin is ang basihan po ng singil ay ang Metro po. Hindi naman po namin pinagbasihan ng singil na pinal yung estimated bill na ginawa noong March at April po. Kaya po meron po tayo mga series of adjustment na ginawa sa ating mga consumer billing po base po sa actual meter consumption na narehistro po sa kanilang mga Metro. Patuloy po tayo na nakikipag-ugnayan po sa ating mga customer kung meron pa po sila mga katanungan at kung mamarapatin po ng committee ay meron lang kung pwede po namin basahin ang isa pong example po
nung sagot po namin at sagot din po ng ating customer na nagtanong po tungkol sa kanyang billing. Natanggap po namin ang kanyang email reply sa amin pong paliwanag noong August 24 po, no? Ito po, kare-receive lang po namin today. Ito po ang sinabi po ng customer na to. To all the concerned departments and officials, thank you so much for helping me forward my concern to Meralco. Since doing so, I have received 2 responses from them with their explanation as to why my bill went up that much. I think I'm already good with their explanation, so there is no need for a video conference to discuss this. More so, I'm working all day, so I don't also have time for the video conference. Thank you so much for your help. Really appreciate it. God bless us all. So ito po ay isa lang sa mga example po nung mga email complaints na na-receive po namin. No? Meron pong report yata ang ERC po patungkol dyan, dun sa mga sinagot na po namin na mga email complaints. Pero ang assurance naman po ng Meralco, patuloy po ang aming ugnayan sa mga customer natin. At kung kailangan po tayo mag-adjust, Mr. Chairman, honorable members of the committee, you have the assurance po of Meralco that we will do so. Thank you, sir. Mr. Chair. Maraming salamat, Attorney Pamintuan. Mr. Chair. Maaari niyo pong ipagpatuloy bago ko po kilalanin muli si Deputy Speaker Dante Marcoleta ay pakituloy po yung inyong mga paliwanag doon po sa medyo garbled po kasi yung pagbibigay po ng presentasyon kanina ni Attorney Rey Espinosa. Pakilinaw lang po sa ating mamayan, lalong-lalo na sa mga pinakamahihirap kasi ang nakita ko po na makikinabang dito sa 2.7 billion ay yung mga business sector natin na nag-i-employ rin naman o marami rin sa ating mga kababayan ay dito rin naman pumapasok para magtrabaho. Kaya matutulungan po nito yung ating mga kababayan na maipagpatuloy yung kanilang trabaho. Dito po sa 1.9 billion na savings na sinabi nyong napababa, dahil sa diskarte nyo na ginamit nyo yung force majeure, ay naintindihan ko pong mapapakinabangan ng lahat. Pero yung marami po sa masang Pilipino na lalong-lalo na yung mga isang kahig isang tuka, sabihin kung isang araw walang trabaho, isang araw walang kakainin, ano naman po ang maitutulong ng Meralco sa mga gaya po ng ating mga mahihirap na kababayan, Attorney Pamintuan? Thank you, Mr. Chairman. Idadagdag ko lang po, no, yung pong mga nagawa po natin na mga measures po to help our customers. Nag-refund, ano po tayo, no, yung convenience fee po, nabanggit po ni Attorney Espinosa, na ito po ay tinanggal po winave po natin, no, tinanggal po natin ito throughout the ECQ and GCQ period. So hindi po tayo nag-kokolekta po ng, sa online transaction ng convenience fee po. No? At yung pong sa disconnection naman po, nagbigay po tayo ng assurance sa ating mga kababayan na medyo financially challenged po at this time na wala pong disconnection ng services until September 30, 2020. Napakarami pong nagrereklamo sa amin na kawawa naman daw sila kung mabibigyan sila ng disconnection ngayong panahong ito. Opo. Hanggang kailan po sila maaaring hindi bigyan muna ng disconnection notice, Attorney Pamintuan? Yung nai-report po ni Attorney Espinosa ay hanggang September 30, 2020 po, Mr. Chairman. September 30, hindi sila 2020 padadalan ng disconnection notice. Balik, kakabahan na silang lahat pagdating ng October. Wala pong putulan hanggang September 30, Mr. Chairman. Walang putulan. Pero yung October po ay magsisimula ng magpadala ng disconnection notice. Pag-uusapan po yan, Mr. Chairman, kung bibigyan po na extension yung sinabi po natin na September 30, 2020. Sige po. Kami po dito ay personal po namin ipinapakiusap na wag naman sana magpasko ng madilim yung mga tahanan ng ating mga kababayan. Pero alam po namin na magiging malaking pasanin rin naman sa Meralco kung hindi kayo makakasingil hanggang ganong katagal. At sa ating mga kababayan, sana po lahat ng kayang magbayad sa kuryente ay magbayad tayo.